aking pinakamasarap na fried chicken na ibabahagi ko sa inyo guys kung paano ba magluto ng napakasimple. Siyempre lalagyan natin ng asin. Budburan natin siya dyan ng asin, di ba? Kasi alam nyo na. Pero nahugasan ko na siya guys ng 3 beses yung ating manok na hiniwa-hiwa. And then lalagyan natin siya ng powder na bawang and then yung powder na paminta, 'di ba? So eto na nga at syempre ay lalagyan paulit natin siya ng bawang kasi para sa akin ay napaka-konti nung una. And then syempre halu-haluin natin siya para pumasok ang kanyang lasa diyan sa laman ng ating mga manok na hiniwa. So, yan guys, yung pagmasa-masa ko dyan, talagang grabe, 'di ba? Super duper. Tapos, lagyan na natin siya ng harina guys, dyan. Direktamente na dyan. Kasi kung iisa-isahin natin siya, mas matatagalan tayo. Alam niyo naman itong maming to. Hindi sinasayang ang pagkakataon, ang oras, guys. Nako, hindi po pwede sa akin yan. Haluin natin yung ating mga manok dyan sa harina, 'di ba? Yan. Ganyan ang gawin natin para crunchy siya pag ating prinito, guys. Kahit hindi nyo na siya isawsaw sa itlog, guys. No pasa nada. Okay lang yan. Mas masarap to yung ganito. Crunchy din siya kahit wala ng itlog, guys. Yan, ganyan. Basta ang mantika ninyo ay mainit na mainit. Dahil talagang grabe. At syempre, maluluto natin yan ang manok sa pamamagitan ng pagbali-baliktad, guys. Kailangan yung manok na piniprito ninyo ay yung talagang lutong-luto sa loob, guys. Yung hindi dumudugo-dugo. Nako, mahirap na yon. May bakterya pa rin yon. Kapag kinain nyo yon or ipapakain nyo sa inyong mga anak or sa pamilya ninyo, ha? Kaya dapat pritong-prito talaga yung ating pagprito ng manok or ano pa man yung klaseng pagprito. And then tatakpan natin para siya ay maluto talaga ng maayos at saka madali. So, yan ang ating gagawin. At syempre, balibaliktad lang naman ang ating truko dyan or trick sa ating pagpiprito ng manok. Kasi nga, ay dapat lutong-luto. 'Di ba? Ang kulit ko guys, paulit-ulit na lang ako yung mga sinasabi ko, pabalik-baliktad, pa ganyan-ganyan. Pero naiintindihan nyo naman siguro ang aking paliwanag. So yeah, at kapag luto na ang ating manok sa unang pagprito natin sa ating side na yan, yung first side, and then syempre babalik rin natin siya guys, and then tatakpan natin ulit siya para maluto talaga siya ng maayos, 'di ba? At super duper nga. Oh, ito na nga ang ating manok. Hanguin na natin siya, guys. Dahil super duper napakasarap niyan. Ito yung aking first bat at yung second bat hindi ko na pinakita sa inyo. At ito naman sa pamamagitan naman nito ay aking tinatanggalan ng asang at saka palikpik ba ang tawag dyan. Nilinis ko siya ng maayos ang ating salmon. Yan guys, hiniwa-hiwa ko siya dyan kasi gusto ko maliliit lang siya. Kasi para maluto kaagad, 'di ba? So yan guys ang aking salmon, 'di ba? Napakasariwa niya dahil light orange pa siya. At siyempre, ilalagay ko siya dyan sa kawaling malaki o kawa ba ang tawag dyan. Pagkatapos, ikukulokar ko siya ng maayos dyan. Pagkatapos, bubudburan natin ang ating mga ingredients dyan sa ibabaw katulad ng sibuyas, bawang, pamentang durog, at saka siyempre hindi mawawala ang ating loya, at saka siyempre lalagyan natin ng suka, at saka ang ating asayte, at or ang tawag dito, mantika, 'di ba? At siyempre, yung asin diyan, guys. At siyempre, yung siling mahaba, 'di ba? Hindi naman siya diyan
maanghang guys, yung doon lang siya maanghang sa malapit sa may tawag dito, sa may mga buto-buto. Yan. Kaya yan ang ating gagawin ngayon, ang ating paksiw na salmon na super super duper sarap, di ba? So yan na nga ang piniprepare ko na ang aking mga ingredientes at lalagyan natin siya dyan. And then syempre, yung aking paggawa ng bawang ay pukpok dahil mahilig ako sa pagpukpok ng ating bawang dyan, guys. So, yan ang ating mga ingredientes na ilalagay. Yung aking sili ay frozen yan, guys. So, alam nyo na, para hindi masira kaagad. So, yan lang ang kaunting mga ingredientes na ibabahagi ko sa inyo. Guys, yung paksiw ko, hindi ko siya nilalagyan ng tubig kasi kapag nilagyan nyo siya ng tubig, super duper, magsasabaw siya at mahihirapan kayo magpababa ng sabaw. So, ang kailangan na lang dyan ay wag nyo na lang lagyan kasi 'di ba yung ating isda naman ay magtutubig yun. So, kaya kailangan wag na natin siyang lagyan ng tubig. At saka guys, kapag isi-shake nyo siya, yung kanyang mga ingredientes na mga ginawa natin sa ibabaw, ay wag nating haluin ng kutsara, okay? Or sandok. Ang gawin natin, i-move natin ang anong tawag dito, yung pag-move natin ng kaldero or kawali, kailangan ay dispasyo, I mean, mahina lang, dahan-dahan lang kumbaga, kasi nga guys, ay para hindi siya madurog at saka yung kanyang pinakasabaw doon, yung yung mga ingredientes at saka yung ating vinegar and then yung ating asayte ay para maghalo siya doon sa laman ng isda. Okay, i-move natin ng maano lang siya, hinay-hinay, kumbaga yan. Binabalik-baliktad ko siya guys kasi nga 'di ba may asin siya. And then syempre lalagyan natin siya ng pamintang durog o kung meron kayong buo, okay din naman, 'di ba? Huwag niyo na lang siyang lalagyan ng laurel guys kasi magiging adobo siya. Nilagyan na rin natin siya ng luya kaya hindi na rin naman siya malansa. 'Di ba? Kapag nagpaksiw tayo ng isda, syempre ay nilalagyan natin ng ating luya kasi nga po pangpatanggal ng ating lansa sa isda. Pero kung wala naman kayong luya guys, okay lang naman. Pwede nyo rin naman lagyan siya ng laurel, kaya okay lang naman. So, ito na nga ang aking paggawa ng aking paksiw na napakasarap, 'di ba? So, yan guys. At pagkatapos natin itong mailagay sa apoy, ay gagawa naman ako ng ating segundo menu para naman masarap ang ating pagkain, 'di ba? Ang ating lunch. Kasi nga po, lunch namin to kasi nga ang bisita ko mga special, ang aking mami at ang tia Belma. At akala ko pupunta dito yung mga kapatid ko, pero al final hindi na lang kasi lumabas din sila guys. Lalabas sila kasama ang aking mami. Ako dito lang sa bahay guys. So yan ang aking paggawa ng ating paksiw na salmon. At syempre, ito na nga ang ating bigas at tinuhugasan ko siya ng 3 beses guys para naman maputi at saka wala siyang amoy. So, ang menu nga natin pala guys ay yung manok na prinito at yung ating salmon na paksiw. Naalala ko na una na pala yung ating prinito. And then, ito na yung segundong menu, yung paksiw at din yung kanin. So, guys, ito lang ang putahe natin ngayon dahil ito lang ang nagawa ko kasi madalian lang tong aking paggawa ng pagkain kasi nga ay not expected yung pagdating ng aking mami. Buti nga lang at meron ako sa konghelador na mga pagkain na sa freezer na nakatago kaya madali ako makapagluto guys, 'di ba? Alam niyo naman ako, maliksi ang paggawa ko. Gusto ko madalian kaya 'yon.
So, hanggang dito na lang ang aking video na ibabahagi sa inyo ng aking menu for today, guys. Aking video. So, ingat po kayo lagi at lagi niyong tandaan kapag may problema, huwag niyong kakalimutan na ngumiti pa rin at manalangin tayo sa Panginoon Jesucristo dahil siya lang ang ating kaligtasan. Maraming salamat Panginoon Kristo sa aming bigyan ng tatanda. At ito na nga ang aming preparasyon sa aming sa pagkainan ng aming lamesa. Tingnan niyo naman, guys. At Kamay na tayo, walang arti-arti Kristo ngayon. Pagkain sa Pinoy ating tayo buhay ngayon, at di ba? sa araw-araw. Hindi pwede At mag-inarte-arte. kapag nasa kalye tayo at kalusugan ng bawat pamilya Kasi ng bawat kahit papano nagkakamay pa rin tayo. diba, mga kaibigan at mga malapit Hindi ako sa nakapag, mga anong sa tawag atin, doon? mga kaibigan natin. At syempre, ang nakapagprito aking ng daing or tuyo YouTube na binigay ni sa Tia Facebook. kasi may ulam na nga Ang kami God bless po dyan. sa inyong lahat. Kain na po tayo. Napakasarap ng aking paksiw, guys. Ang dami kong nakain dito. Unang Grabe, subo naalala para ko sa habang inyo. nag-voiceover ako kasi naalala ko yung paksiw kasi ilang buwan na naman ako hindi nakakakain ito, guys, kasi pag ito ang pagkain, madami Sarap. ako nakakain talaga, grabe. Masarap na Nawawala masarap. ang aking diet At kasi siyempre yung sili na super anghang. Talaga napakasarap ng paksiw kapag meron mantika. Lagyan nyo ng mantika at vinegar ang inyong paksiw, guys. Ay, ang init, grabe. Super sarap. Diba? Kasi merong ibang bayan na hindi nila nilalagyan ng mantika ang kanilang paksiw. Iba-iba ang pagpaksiw sa bawat bayan. Kaya sa amin sa Bicol ay syempre meron siyang Kuya Bol. mantika and vinegar.